sa ating 12/30/14 Forever and Ever documentary. At dahil dito naman na po ang ating mga writers din, ayan, sila na po ang ating mga chichikahin at sa interview naman with all the bloggers, the people out there. You have any questions, guys? So si Ate Van po at si Ate Carmi, sila ang respond. Hi, I'm Joan from Quezon City. Hi, Joan. Hi. So, ano po yung inspiration nyo for creating this movie? At saka, ano po yung mga expectations nyo nung create nito? Nung ginawa nyo? Nung sunod nyo? No, actually, I remember 8 years ago, one of the catchphrases nung time na yun was quarter life crisis. So naisip namin, what if merong couple na merong isang part ng relationship na nagka-quarter life crisis. Si Basha yun na nagtatanong siya, ito ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? After nag-college siya, nagtrabaho siya, syempre may certain disappointment that the world is not how you expected it to be. And this leads to the breakup. Kasi hinahanap ni Basha yung sarili niya na ito ba talaga ang gusto kong gawin at ito bang taong to ang gusto kong makasama. Mahal naman niya eh, kaya lang parang bakit mahal niya ako pero parang hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin para mahanap ko yung sarili ko. So part yun ng inspiration. And then sinabi rin ni Derek Cathy nung time na yun, gusto niya yung pelikulang The Breakup. The Breakup? Oo, yun. Kay Vince Vaughn at kay Jennifer Aniston. So sabi niya, what if gumawa tayo ng movie na Anatomy of a Breakup? Actually, kasi nung time na yun, medyo nahirapan kami thinking of a story for John Lloyd and Bea. Kasi parang sunod-sunod yung teleserye nila nun eh, tsaka pelikula. Parang feeling namin, nagawa na nila lahat. Anong hindi pa nila nagagawa? And ang sabi namin, breakup movie. Hindi pa nila nagagawa ang isang breakup movie. So, yun ang naisip namin gawin for them. Tsaka, yun. Tama. Hindi, tsaka expectation, wala. Gusto lang talaga namin nung magkwento ng ano. Ang alam lang namin nun, ayaw namin na gumawa ng yung typical noon na boy meets girl. Tandang-tanda ko yun na sinabi namin, what if for a change, mag-start tayo sa breakup? Kasi before noon, yung mga love stories, di ba, puro boy meets girl, they fall in love, tapos sa huli yung separation. So, si Derek Cathy and the whole team wanted na magsimula naman sa breakup. Expectation, definitely hindi namin in-expect yung naging reaction ng mga tao sa movie. I clearly remember yung Sunday na ni-launch yung full trailer noong 2007. Parang we were all nagulat dun sa naging response. And at that time, wala pang Twitter, di ba? Wala pang Twitter noon, wala pang Facebook, di pa masyado, ano pa nun, Friendster, saka Multiply. Oo. Tapos, hindi namin inakala na ganun kalakas yung feedback ng mga tao and more so kung pinalabas yung pelikula and up to now. Ayan, ang Bongels. Nasagot ba, ate? Ayan. Pero in first, alam mo, habang pinapanood yung question and answer natin, sa lahat ng mga bagets, yung mga sudsante natin, dito na nangangarap din na maging mga writers, parang ang ganda at napakabongga ng experience and opportunity na to. Kasi syempre, yung nandito yung gumawa ng book, no? Pero sa dito yung gumawa ng yung pelikula ng Star Cinema. Of course, parang tayo may libreng pa-workshop. Diba? Ang bongga. Palakpakan naman natin ang Star Cinema, mga kapamilya. Somehow, I think Star Cinemas, what it's trying to do is to let you in to the creative process of how a movie is done. Kasi hindi lang naman, ang movie naman ay hindi lang po binubuo ng mga artista, ng director, pati ng mga manunulat. In fact, kung wala sila, wala kami sasabihin. Wala kami kwento, wala kami lalim. Kasi usually our writers the writer will tell the director will tell us what it's going to be like, saan ang galing kami. Tsaka ako napapansin ko rin based on dun sa pag nagtitaping nga, yung writer talaga nakatabi rin sa director para naka-hands-on siya, ganyan. In fairness, alam nyo naman Carmi, ano ba yan? Grabe, may ibang lambing na yung pagkakasabi ko, sinabi ko lang na isulat ka nila. Siya naman, para sunod na natin, Miss Dimple, sayang ang chance. So one more chance. At this point, isama na rin natin siguro. Oo, isama na natin. Ang aming nanay, ang aming pong director, Direk Cathy Garcia Molina. Direk, are you here? Please pa nagsasay. Nay?
Oo. Kasi nga iba yung ano doon. Kita mo ako, di ba kanina? Hindi na narinig. Kahit ako kanina. Eto na once again, kapamilya, Direk Cathy Garcia Molina! Hi! Oh, sexy! Happy na Sinanay na kapag-star! Very blooming, Direk Cathy! Ayan. Hello po! Magandang hapon! Ganda, hello! Ang ganda-ganda rin, Direk Cathy, very blooming with the bomb. Anong color ng hair niya? Parang green. Beke! Sa mundo talaga, teal! Teal! Hindi pala green. I'm wrong. I'm sorry. Atras ako. Nay, you want to say hello to all our kapamilyas, lahat po ng sumusuporta sa One More Chance. Ako nag-hello na po ako at maraming salamat for being here and another chance. Diyos! Naku naman, Nay! Nay, ganito kasi I'm sure maraming mga gusto magtanong sa inyo kung paano po ba yung naging proseso natin. Anybody who wants to ask, like, Cathy, naku, nasa kabilang side. Paano ba ito? Si Kuya wants to ask something. Sino ang gustong magtanong? Ayun. Punta ko na lang. Punta ko pa, Ayan. yes. Ayan. Kasi Sige. Ayan. Kuya mong boy, anong name mo dyan? Yes, di ba? Ito. Andito po kami, Direk, and Miss Carmen, Miss Vanessa, and Juan Miguel. Ano po name? Renz po from FMU. Ano ko lang dito sa writers and directors. After writing and directing One More Chance, which is a legendary film na po, may pressure po ba sa inyo na gumawa pa ng sinibit pa sa One More Chance? Writers, di ba tinatanong niyo? Aba, di ba ako? Nabingi ko eh. Pressure na gumawa ng hihigit pa sa One More Chance. Pressure. Pag inisip mo kasi, imposible hindi ka ma-pressure. But just as how we did One More Chance, hindi naman namin ginawa siya para maging, anong tawag doon? Ano yun? Legendary. Legendary. Ikaw naman, huwag naman ayoko man legendary. Abuso namang salita. Epic. Mas lalo namang abuso. Hindi kasi kami, di ba, pag gumagawa ng pelikula, ang tanging gusto lang namin, mapasaya namin kayo, give your money's worth, kasi alam namin pinag-iipunan nyo ang ipinapanood ng sine, lumabas kayo ng sinihan na you would want to love again, or you would want to live and love again. With that in mind, nakakagawa kami ng mga pelikula katulad ng One More Chance. If we are going to make a movie with that in mind na mas mahigita ng One More Chance, then we're bound to fail. And I don't want that. I don't make films para maging mas maganda sa nakaraan ko. I make films kasi may bago akong ikikwento. Not necessarily yun. Inulit ko lang nun. Sorry, nandal ko eh. Yes. Maraming salamat. Ay, para sa happy naman siya sa pagkakasama. Sabi niya, thank you po. Nahappy siya. Meron bang magtatanong dito? Sino gusto mo na umakyat, no? Wala. Festivals wala. Wala, ito Dito. lang ito na si ate. Hi, Miss Ning. Ayan. Medyo bumaba yung mic natin. Oh, Sige na. ayan. Hello, good afternoon. I'm Vlogger Ning. Tanong ko lang po kay Direk tsaka sa mga writers. Ano naman po yung mga challenges 8 years before yung na-encounter you making this film? Can you share with us, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga challenges na na-encounter nyo that time? Gusto While mo hindi making? kayo makauwi sa tanong mo. Sa dami ng At least, challenges. the most. Ayun. Tapos sabi sa Yes. dami, wala ka lang sabi. Ay, na-challenge ka ba kayo sa amin sa kakulitan namin? Yun ba na-challenge kayo doon? Hindi masyadong, Ay, hindi, mababait kayo. ay, thank you, Noy. Si Janice po kasama dyan sa sinasabi mo. Ang challenges, siguro sila mas makakapagkwento. No? Kasi ako, hindi ako kada pelikula is a challenge. Whether it be One More Chance, 8 years ago, 7 years ago, pare-pareho po mahirap ang paggawa ng pelikula para maging kaaya-aya sa panlasa mo. Sila na How about lang Miss po, Carmi? specific. Yes, Miss Carmi and Miss Vanessa. Mahirap magsulat ng ano. Ang bata pa namin nun eh, di ba? So parang ang hirap magsulat ng isang bagay na... Tsaka mahirap magsulat ng isang bagay na hindi mo pinagdaan. Oo.
kasalanan. So, hirap yun. Di ba? Parang i-imagine mo lahat, i-feel mo lahat ng feelings ng mga ng pain, di ba? Lahat ng joy na hindi ka familiar. Pero yun, yung napakalaking challenge nun. Di ba? Yun yung pinakamalaking challenge. And, diba? Ako, naalala ko distinctly one of the challenges of the film was how do you end the story? How do you end the story that is going to be satisfying but real? Kasi naalala ko reaction ng mga tao ng time na yun, parang ay hindi siya talaga happy ending. It's a hopeful ending. Parang ganon. So, yun kailangan namin timplahin yun. Hindi pwedeng sobrang bigat ng ending na paglabas mo ng sinihan. Diba? Parang ang feeling mo wala ng pag-asa at the end of the movie. Pero kailangan rin naman realistic yung ending namin. Hindi naman parang, kasi ang real ng atake ng buong pelikula eh. So parang hindi rin naman tama na magbibigay ka ng sobrang bonggang happy ending na hindi naman yun ang kailangan nung kwento. Yan ang isa sa mga challenges na naalala ko yung time na yun. How about Sir Miguel? Challenges with making the book in... Hindi, movie gusto ko. Ay, challenges making the book. Una-una yun nga, living up to yung reputation ng movie itself. Disappointing the fans, tsaka enriching yung mga stories, yun yung mga challenges for me. Yes, Nay, direct. may isa pang challenge. Paano paputing kilikili ni Bea dito? Oh my God! Makapos eh. Hindi, tayo nun, kasi I think nagmamadali kasi tayo na talagang we were really trying our best to put a lot of scenes in, no, in one day. Na nakakatawa lang kasi lahat naman nakikisayon, di ba? Parang wala akong napapagod yun eh, naalala ko. And one of the challenges, as you know, lahat din naman ng pelikula, maraming eksenang gusto mong ilagay kasi sa tingin mo kailangan, pero may 2 oras ka lang para ipakita ang lahat. So may mga eksenang nakuna na namin na hindi ko nakita. Sorry na lang po. Pero ang ganda. Ilang oras tayo? 1 hour 57. Total 3 minutes na lang, ano? 2 hours na. Sa atin, pag love story po, medyo maano na po yun, mahaba na yun. Kaya may mga eksena pong natanggal, pero magaganda naman po. Speaking of mga eksenang natanggal, yun yung nilagay ni Miguel sa book. Isa doon sa mga eksenang natanggal, isang pakipag-usap ni Basha sa isang friend nila na si JP, na may marireveal tungkol sa backstory ni JP na nakuna na ni Direct yun. Ang ganda-ganda ng eksena yun, pero hindi namin nalagay sa pelikula. So pinalagay namin kay Miguel. Miguel, baka pwede mong ilagay ang eksena na yan. Tapos yung mga pinagdaanan ni Popoy ng breakup nila ni Basha, gano'n siya ka-down, nilagay ni Miguel yun sa book. Ang mga dinagdag naman ni Miguel sa book, kung paano nag-propose si Popoy kay Basha, nilagay niya doon, tapos bakit umuwi ng Pilipinas si Popoy ng ending, nilagay ni Miguel sa book. At saka, isa sa mga nagustuhan kong nilagay ni Miguel sa book, pinaliwanag niya yung point of view ni Basha. Kasi ang nakita natin talaga, sinundan natin sa pelikula, si Popoy. So the novel is a very good companion piece for the film. You get to understand the characters more because of the novel. Okay, so i-remind mo na, ay, meron pong question. Sige po. Hi, baby! Hi, I'm Lex. This is for Hi, the writers. Sige mo, hindi kami na-answer. Diretso na sa question. Yes po. Yes, this is for the writers because I know one of the struggles of the writers. I experienced this as well. When you're having a collaborative project, especially for writing, parang it's difficult to yung dalawa kayong mag-iisip kasi both of you have different ideas. And may certain time ba while doing this story na na-feel nyo na parang yung si Basha na gumagawa kayo ng bahay na hindi naman yung gusto yung design? Or, of course, kanina, Mr. Miguel was honest na parang may mga enhancements din sa novel, diba? So yun, parang this is one of the struggles of writers nowadays na pag in collaboration kayo, paano kayo nag-meet halfway? Tapos I heard one of the documentation nila during Abby was having her own idea when she talked with her ex-boyfriend. Parang iba-iba yung ideas. Paano mo siya sinip na... did you get my question? Alright, thank you. Collaboration, but we always meet, we always talk.
working with Direk Cathy, sobrang usap. Palagi. Anything, tapos every meeting, di lang meeting, tuwing shooting, palagi kayong nag-uusap. And siguro, malaking tulong pag nagko-collaborate, yung honest kayong lahat. Parang that's one thing that I appreciate whenever I work with Direk Cathy. Kasi sobrang honest. Minsan sobrang honest, nagkakasakitan na kami, kasi nag-aaway kami. Walang napapaiyak ko po sila, hindi ko alam. Napaiyak din namin siya, yung gano'n, parang ganun ka-honest, kailangan ganun ka-honest, ganun ka-open, pagpasok mo sa isang collaboration, di ba na, alam mo kung saan siya nanggagaling, alam niya kung saan kami nanggagaling. Pag nagtalo kami, alam namin, away lang natin yun sa storya. Pagkalabas natin ng pelikula, magkakaibigan tayo. So, hindi may iwasan yung nagtatalo-talo. Doon sa question mo kung halimbawa, minsan ba nabifeel namin kami na si Popoy, ay, madalas, all the time. One of the, actually, One More Chance is our third and last so far collaboration. Yeah, it was the last. So it's been 8 years since we've written something together. I remember when I was asked to write this, sinasabi na, ban may timetable tayo. And I said, I can't finish it by myself. I need someone to co-write with me. And I said, I need Carmi. Because I know how Carmi is. Alam ko na yung tono niya. And I know, pag nagko-confrontation, kasi gawain talaga namin ito, pag nagko-confrontation yung characters, I take on one role, she takes on one role. Nag-aaway talaga kami. Literal, nagbabatuhan kami ng mga linya, hindi naman mga platong dapat na nasa linya lang. Nagbabatuhan kami ng linya, pinag-uusapan namin where each character is coming from, where we want them to go. Siguro, ang swerte lang talaga ng time na yun. Because we worked together twice before. So, we knew how each other thought. Minsan nga may mga moments kami na, naisip rin pala niya yun. Hindi kami nagkita, oh my gosh, naisip na ba ito? Ito yung pupuntahan. Tapos yun, sometimes kasi simple lang we meet in a coffee shop and we're just sitting there. It's like, what if ganito? Batuhan, sulat sa tissue, tapos diretso na sa script. May mga ganung moments talaga. So, yun nga, ang sinasabi ni Carmi, when you collaborate, you have to be open. You have to be open to the other person's ideas. Kasi I've also co-written with Miguel, in the same way that Carmi has co-written with Miguel. And even with Miguel, ganun rin naman ang nagiging process. All with the Cathy pa na yun. Yun eh, kailangan lang. Hindi pala yung mga writers. Hindi pala writers. Yun na parang kailangan lang maniwala ka that, your co-writer wants to help you with your story. Hindi kayo dapat adversarial when you work together. Wow, ayan, nasagot naman. Kuya, thanks so much. At saka generous nila sa mga bata. Tama. Pinag-usapan talaga namin ni Dibos kayo na napakaswerte ng lahat ng manandirito ngayon. Pero iba